Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko, hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. There was an effort to convince him to join the minority, and then ang kapalit nun is he will be cleared from the cases that he is facing. Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na ma-dismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority. So, it would be unfair to all Filipino people kung gano'n na magiging dahilan para hindi i-pursue yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess. Ma'am, yung voluntary surrender niya po, ano po ang masasabi niyo? Alam mo, maganda ang naging ginawa, no? Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko, hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Ma'am, how does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrests against some of their members? Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Just to clarify what you said, does this mean that tama po ba yung pagkakaintindi na ginagawa nilang dahilan or nililipat nila sa administration yung burden para magkaroon ng ibang dahilan yung kanilang kaso? Yun po yung nakikita natin. Dahil sabi nga natin, hindi ito bago. Last year pa po nagkakaroon ng pag-iimbestiga. So, kung last year din po na may-mention na yung kanilang mga pangalan. So, paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin, ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Sila po ang nagrekomenda, sila po ang nagbigay ng resolution for the filing of the information at isinumiti ito sa Sandigan Bayan. At ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo. Salamat.